Kagabi na nagtawag sa amo customer kay nikalit lang og palo ang ilahang kuryente. Wala na nako na videohan kagabi kay grabe kang ngit-ngit ug ang ilang cost sa pagkawala sa ilahang kuryente kay nag-start og sunog ang ilahang wire. Maayo gani kay nakatawag sila dayon og naanhian dayon ni engineer ang ilahang linya. Ug upon checking, nag-start na gyud og kasunog ang ilahang linya. Giremedyohan ni engineer kagabi para magkasuga sila ug karong morning nagbalik ni. Upon checking, gagmay ang mga wire ang gipangtaod sa ilahang linya ug dili siya dapat ang mao nga wire nga dapat ibutang. Pag open po na mo sa breaker na ay patay nga bitin, mao nang always check your breaker. Always check on your breaker kay basin na ay mga patay na hayop na sa sulod nga makakos og pagkadaot sa inyong wirings. Aminado si client na wala sa jud siya kabalo kung unsa gyud dapat ang wire nga gamiton ug nagsalig lang pud siya sa electrician nga nagtaod. Mao ni ang gina-correct karon sa BIPA para makaiwas ta sa sunog. Namang go ibang electrician nga taod kay taod lang ug makasiga lang ang suga, okay na. Kita nga tagbalay ug kita nga nagpataod og kuryente, we should be mindful. Dapat naatay kaalam sa atong safety kay ang atong kuryente is lifetime nato nga magamit. Dapat mag-investa sa mahal pero magdugay kaysa magmantener ta sa baratohon unya dili secure ang safety sa atong panimalay ug sa atong pamilya. Mao ni ang reason nganong nagabarangay-barangay mi og adto to explain the proper electrical installation. Sa pagpataod og kuryente, dili lang siya ingon nga kailangan lang ka nga accredited sa Davao Light. Upon process sa electrical permit, dili na ma-approve ang inyuhang documents kung walay perma sa isa ka electrical engineer. Ug dapat kanang electrical engineer nga nagperma sa permit, dapat moadto na siya mismo sa site to check kung tama ba ang wires nga ginagamit o kung tama ba ang wiring sa balay.